Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay mga ka-KP, simulan po natin dahil 2017 na po ang taong ito. Pero marami pa rin po ang nasasasilisihan ng mga kawatan. Tulad po na nangyari dyan po sa isang salon sa lungsod po ng Marikina. Pagnanakaw o yung estilo ho ng mga magnanakaw, sa pool po sa kamera. At para hindi ko kayo mabiktima, panoorin po natin. Hindi pumasok sa isip ko na siya na hindi ko siya naalala. As in talagang wala, hindi ko siya naalala. Naisip ko kasi kailangan lang nila ng pondo para sa basketball. Bagong taon, bagong buhay. Pero para sa mga kawatan, dating gawin pa rin sa panlilinlang ang siste, mang-ispat ng biktima. Gumawa ng eksena, humanap ng pagkakataon para maisahan ka. At 3 ng Enero, taong kasalukuyan, mag-alas 4 ng hapon, isang salon sa E. Jacinto Street, Barangay Santa Elena sa Marikina City. Sa pool sa CCTV ng nasabing establishmento, ang pagnanakaw ng cellular phone. Ayon sa may-ari ng salon na si Aya, hindi niya tunay na pangalan. Pumasok umano ang lalaki na may mga daladalang sulat at nanghihingi umano ng tulong. May pumunta dito para mag-solicit daw po para sa basketball. Tapos may binigay siyang papel. Nagtataka ako bakit walang perma. Binabasa ko siya, tas sobrang labo. Sa kuha ng CCTV ng salon, makikita ang pagdating ng motorsiklong ito, lulan ang 2 lalaki. Agad bumaba ang angkas nito na nakasuot ng asul na t-shirt paakyat ng hagdanan. Habang ang driver ng motor, nagsilbing lookout. Pagpasok ng establishmento ng isa, dire-diretso siya sa kaha sa kinaroroonan ni Aya. Pansinin ang estilo ng dorobo. Pasimpleng tatakpan ng hawak-hawak niyang mga papel ang cellular phone ng biktima na nasa kanyang harapan. Ilang pasimpleng galaw ng mga kamay para maikubli sa likod ng laptop. Dito tuluyang matatapos ang ala mahikang estilo ng dorobo dahil sa pagtupi ng mga hawak na papel ay ang sabay na paglaho ng cellphone ng biktima. Noong time na yun, yung receptionist ko wala. So ako talaga yung nag-receptionist muna. Ang daldal din kasi ni paano lang daw po yung para sa basketball po nila. Nagkakalaga na humigit kumulang 30,000 piso ang cellular phone na natangay sa biktima. Pero ang mas ikinadidismaya ni Aya ay ang mga laman nitong importanteng dokumento na may kinalaman sa kanyang negosyo. Napaka-importante kasi nandun po lahat ng contacts ko, tsaka yung mga pictures ng client ko sa makeup. Na inaalala ko baka kumalit yung before nilang picture. Kasi hindi lahat ng kliyente ko gusto may before, gusto nila after. Yung mga naka-makeup na sila. Sa social networking site kung saan niya in-upload ang video, may ilang nagbigay ng tip kung saan naglalagay ang isa sa mga suspect. Nakakapag-alala kasi baka hindi lang ako yung mabiktima niya. Tsaka sabi din po nung nag-chat sa akin na bukod sa akin marami pang nabiktima, hindi lang ako. Pagmas na mabuti ang pagmumukha ng kawatang ito, ipagbigay agad sa Marikina Police o sa Kilos Pronto Hotline kung siya ay maispatan. Mag-ingat sa kanyang estilo dahil pag nakakuha siya ng tiyempo, kagamitan mo sa isang iglap ay maglalaho. May gana pang tumawa tong kawatan nito, no? At ang sinasabi ho ng aming pong producer ho dito, ito daw hong kawatan nito, madalas na daw ho palang nahuhuli. At meron po mga kaso. Yung nga lang, ay hindi ho naitutuloy ho ang pagpa-file ho ng kaso at iniiwan na lamang dahil ho na ibabalik daw ho yung kanila pong mga nanakaw po ng mga gamit. Pero ang payo ko ho sa mga nabiktima ho nitong kawatan nito, kayo po'y dapat po'y pagpatuloy ho yung pag-file ng kaso ho dito. Para ho matuto, para ho tumagal ito sa kulungan at mabigyan po ng aral. Hindi ho pwede ho yung labas-pasok ho siya.
sabi nga ho dito, malapalos daw ho to. Labas-pasok na po ng kulungan, yung nga lang, hindi ho natutuloy po yung kaso. Kaya sa mga KP at yung nabiktima ho nito, pagmasdan nyo po yung mukha nito, paulit ho natin, direct, yung mukha ho ng suspect nito, at maaari sigurong marami na ho itong nabiktima dito. Kung pwede ho, dumulog ho kayo sa Marikina PNP para ho mag-file ng kaso agad dito, laban ho dito. Bagamat nakuha na ho ninyo, naibalik na ho yung mga gamit ninyo, ang importante ho, mabigyan po ng leksyon itong kawatang ito.